Partner, alam mo, bibilib ka rin naman sa mga teacher. Kasi alam mo, pagkatas ng klase nila, meron pa silang mga kani-kanilang sideline pagka-uwi. Aba, hindi pala nagkakalayo yan kay Mr. June Viray, isang professor sa San Beda College at pagkatapos ng classes niya, entrepreneur pa siya. College professor sa araw. Negosyante pag walang klase. Paggabi naman, manager sa isang videoke bar. Economics professor sa San Beda si Sir June, pero kahit may regular na trabaho ay naisip pa niyang pasukin ang pagninegosyo. Nag-start kami sa tailoring at mother ko nag-train sa akin para kung paano mag-inventaryo sa tailoring, sa pagbili ng tela, tinuruan niya ako doon. Tapos ang tatay ko naman, siya naman ang nagturo sa amin ng mga diskarte lalo na sa negosyo. Kaya nung nagkaroon kami ng sariling ipon, doon kami nagsimula na magkaroon din ng sarili na mga negosyo. Nagsimula kami doon ng 150,000 sa alteration. At for almost 3 years right now, maganda naman yung tinatakbo niya kasi gusto ko talagang na-maintain talaga o yung sustainable nung negosyo. Yung videoke bar, nasa 300,000 pesos din. And then, nagtumatakbo na rin yan ng almost 4 years na. Pero Sir June, wala ba naman conflict sa trabaho mo ang iyong mga negosyo? Yung pagtuturo ko, ano lang naman yun, ito yung way ko naman para makapag-share naman ako ng mga ideas sa mga students. Ito rin yung way ko para maibigay din yung mga knowledge na mga natutunan ko, lalo-lalo sa pagnenegosyo sa kanila. 12 to 6 nagtuturo si Sir June sa San Beda. Pagkatapos ng klase ay bibisitahin naman niya ang Alteration at RTW sa St. Francis Square sa Pasig. Sa oras naman, syempre, pinag-uusapan natin yung time management talaga. Nagsisimula ako ng hapon sa pagtuturo, buong hapon na yon. Pagkatapos ng diretso ako sa store ko, pagkasarado ng store ko, medyo pahinga ng konti, tapos diretso naman ikot naman sa mga bars. So, kaya naman, kahit pa paano, it's a matter of time management and maximization of yung time na meron ako. Sa edad na 26, napakasipag nitong si June. Tunay na madiskarte sa buhay at kahit binata pa, ay kayod marino na para sa kanyang kinabukasan. Habang bata kayo, subukan ninyong mag-isip ng negosyo. Isipin ninyo kung anong gusto ninyo. Hindi yung kung ano lang yung uso ngayon. Kung yung gusto ninyo ang masusunod talaga ng negosyo, walang magiging problema. Hindi kayo agad-agad magsasawa at paniguradong magiging maganda resulta o takbo ng negosyo niyo.